Makakusap po natin sa linyang telepono si Attorney Roberto Cabrera, Executive Director po ng LTFRB. Attorney Cabrera, magandang hapon po. Hi, Jiggy. Magandang hapon po sa inyo. Dito po sa issue po ng school service na hindi na po pwedeng bumiyahe, yung talagang lumang-luma na, tuloy na po itong patakaran na ito po ng LTFRB. Well, kasi po, Jiggy, ang nangyari po dyan, noong 2013, humingi po sila ng moratorium, kaya ho namin pinuspone ho yung implementation po niyan for the whole 2014. At during consultations, sinabihan na po namin sila na kailangan ho mag-reserve na ho sila or mag-ipon na po sila para makakuha ho ng mga sasakyan po na recognized na po ng LTFRB noon. At because of those extensions, sa inyong kaalaman lang po, since 2004 pa ho itong panukalang ito about the service, hindi na ho namin nakikitang iaatras pa ho namin yung implementation na to because in 2014, last year, ginawa na po namin yung moratorium para po sa kanila na po yan. Ito pong 2015, maiintindihan ho ng lahat na kami ho ngayon sa LTFRB and DOTC, mas yung kapakanan po ng mga batang mananakay, mga estudyante po natin ang aming tinutuunan po at this point. Apo. At Attorney, yung pong isang issue na kanilang tinatalakay ay yung pong klase ng sasakyan at disenyo. Paano po ito? Meron po kayong parang standard na design o brand po na inirekomenda sa mga operator? Yun nga po ang isa po. Unang-una po, ang hinihingi lang po namin, ganito po yan, Chikino. Ang doon ho mga phased out, kailangan ho pag kumuha ho sila ng mga bagong sasakyan, front-facing na po, hindi na ho pwede yung sa mga side benches. Pero ito pong magpe-phase out pa lang ho ng 2015. Na-allow pa nga ho namin yan na magkaroon po sila ng 5 years or younger. Yun ho, i-allow namin. In 2016 naman na magpe-phase out, pwede po sila yung 3 years or younger. Doon ho sa sinasabi po ng akto, na kami daw po ay nag-suggest ng particular unit or particular brand. Kasinungalingan po yon because ang sinabi lang po namin, front-facing, nagpakita lang po kami ng modelo na ganito ho dapat ang itsura. Hindi ho namin pwedeng gawin sa LTFRB yan dahil hindi naman ho kami pwedeng pumabor sa isang supplier lang po ng sasakyan. No? So, ang point lang ho namin dito, we stick with the issues. Ang sinabi lang ho namin, ito po yung bagong regulation. Yun nga ho, binibigyan lang ho ng konting kulay but siguro hoping ho sila na i-atras po namin ito kaya ho ang panawagan ho namin sa mga magulang is as early as now, habang summer vacation pa rin po, magsimula na po tayong humanap ng mga school service na tumutugon po sa bagong pulisiya ng LTFRB. Opo, parang yun nga po, wala naman kayong rekomendadong brand, basta ang design yung paharap na yung upo ng mga bata instead na parang jeep na magkakatapat po. Yun po ang binabanggit po ninyo, Attorney. In fact, Jiggy, just to make it clear at para wag naman hong isipin ng ating mamamayan na hindi ho namin pinakinggan ng trans or ang school service operators, ang sinabi pa ho namin, ito po, basta ho before the implementation nitong MC which took effect February of 2015. Basta ho sila ay naka-order na, nakabili na ho sila or nakapag-down payment na po sila at ang nakuha ho nila muna yung side facing. Ia-allow pa rin ho namin yan with the condition na ipakita lang ho sa amin yung prueba na yun ho ay binili bago ho yung ma-approve ho ito or mapirmahan itong bagong MC na to. Ang hinihingi lang ho namin dun sa mga side na yon ay magkaroon lang ho ng individual seatbelts. Again, for the protection lang po talaga ng mga estudyante ito. Opo. At sa oras po na ma-implement o makapagpalit ng sasakyan yung mga operator, kumbaga, gaano katagal po ang ibibigay na taon ng LTFRB para bago po ulit sila magpalit? 3 taon po ba o mga 5 taon po? No, ang mangyayari ho ron, katulad ho, ang phasing out po ng school service ho natin, 15 years po yan. So as long as ma-renew po yung mga prangkisa ho nila after the 5th year, at tuloy-tuloy ho yung sasakyan naman po nila, 15 years po yung binibigay namin doon. Just for the record,
ilang taon na rin at ilang pagbibigay na rin po na or moratorium ang ibinigay po namin sa kanila. But at this point, medyo set na po ang board. Ako as a member of yung dun ho sa joint operations po with LTO, we will start apprehending on the first day of classes. Apo, at attorney, dito sa mahuhuli nyo, ano po ang multa o parusa sa oras na makahuli po kayo ng di po sumusunod dyan? Ang mangyayari ho niyan, makakansilan ho sila ng prangkisa plus a fine of under the JAW that would lead to 200,000 pesos. At hindi na ho sila maaaring pumasok sa ganyang mga negosyo. No? Just again, para lang ho klaro, inuulit ko po, since 2013, kapapasok ko lang po niyan sa LTFRB, sinabihan na ho namin sila, nakailang consultations ho kami, and that was sufficient enough. No? Ito ho, mahigit ho 2 taon ang pinag-uusapan natin para ho sila'y makabili or makapaghulog or makapag-ipon para doon po naman sa ihuhulog nila sa bagong sasakyan ho na inaprubahan po ng DOTC at LTFRB. Opo, panguling katanungan na lang po, pero ito naman po ay tungkol doon sa flag down rate ng taxi. Ibabalik ko ba sa 40 o hanggang 30 pesos talaga itong flag down rate po sa ngayon? At this point nakuha na po namin yung petition nga po ng mga taxi operators. Alam niyo po, ito'y provisional lang. So kung tutuusin ho, madali lang ho sana itong ibalik. At sa katotohanan po, nagutos na po kami. Nagpapakuha na ho kami ng computations or historical ho ng sa DOE kung magtutuloy-tuloy ho ang akyat ng ang presyo ng gasolina. Dahil gusto ho naman namin kung if we take it back, if ever, ay magkaroon ho ng scientific basis. Ngayon ho, mapapadali ho sana yan, but I believe na yung mga consumers ho or yung mga associations ng mga pampasahero ay nag-o-oppose na po rito. And based sa constitutional requirements po natin, we will have to give their day in court. No? So magkakaroon ho siguro ng notice and hearing, but inassure po ako ng board, no? At ina-assure po namin ng mga kababayan po natin at we will work on this swiftly at para madalihot kung mahihirapan nga naman po ang mga operator at ang mga drivers o dahil baka mag-abono na o lumiit pa ho ang kikitain nila, hindi naman ho namin gugustuhin yan. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag sa Attorney Roberto Cabrera, Executive Director ng LTFRB. Maraming pong salamat.